Noong mga araw na iyon, pinagmalupitan ni Sarai si Agar, kaya ito'y tumakas. Sinalubong siya ng anghel ng Panginoon sa tabi ng isang bukal na nasa ilang. Ang bukal na ito ay malapit sa lansangang patungo sa Shur. Tinanong siya, Agar, alipin ni Sarai, saan ka nanggaling at saan ka pupunta? Tumakas po ako sa aking Panginoon, ang sagot niya. Magbalik ka at pailalim sa kanyang kapangyarihan, wika ng anghel. At idinugtong pa, ang mga anak mo ay pararamihin at sa karamihay di kayang bilangin. Di magluluwat, ikay magsusupling, ngalang itatawag sa kanya'y Ismael. Dininig ng Panginoon iyong mga daing, ngunit ang anak mo'y magiging mailap. Hayop na asno ang makakatulad, maraming kalaban, kaaway ng lahat, di makikisama sa mga kaanak. Nagsila nga si Agar ng isang lalaki at ito'y pinangalan ng Ismael. Nooy 86 na taon na si Abram. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Pasalamat sa Panginoong Diyos pagkat siya ay mabuti, ang kanyang pag-ibig ay hindi kukupas, ay mananatili. Sinong mangangahas upang magpahayag na siya'y dakila? Sino ang pupuri at magpapahayag ng kanyang ginawa? Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. At dapat magalak ang sino mang tao na makatarungan, na gawang matuwid ang siyang adhika sa buo niyang buhay. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Tulungan mo ako kapag ang bayan mo'y iyong nagunita. Sa pagliligtas mo, isama mo sana ang lingkod mong Aba, upang makita ko ang pag-unlad nila na iyong hinirang. Kasama ng iyong bansang nagagalak, ako'y magdiriwang. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Nang masabi na ni Jesus ang mga pananalitang ito, ang mga tao'y namangha, sapagkat nagturo siya na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ay nasa Huwebes sa ika-12 linggo sa karaniwang panahon. Abay, huling linggo na ho ng buwan mga kapatid. Ano na ba ang nagawa natin sa buwan na ito? Ano bang mga magagandang bagay na nagawa natin? Hindi lang yung mga magagandang biyayang tinanggap natin. Magagandang biyayang naranasan natin. Dapat we always count our blessings. But remember, when we count our blessings, we always count ourselves in. Isama mo lagi ang iyong sarili sa mga biyayang ibinigay ng Diyos, ibinuhos ng Diyos sa mundong ito. Paano nga ba maging biyaya, mga kapatid? Ano ba ang mga nagawa mo? Ano bang mga naibigay mo? Pero meron pang isa, ano bang mga naituro mo?
sa buwan na ito, sa mga nagdaang araw at linggong ito. Tandaan po natin, bilang mga binyagang Kristiyano Katoliko, ipinapaalala sa atin na tayo ay nakihati sa misyon ni Kristo bilang hari, pari at propeta. Pag sinabi natin propeta ay tayo ay tinatawag din ng mangaral. Tandaan natin, isa sa mga mahalagang misyon ni Kristo sa mundong ito ay hindi lang yung magpakain sa mga nagugutom, magpagaling sa mga may sakit, kundi ang mangaral. Maraming beses nating narinig, si Kristo ay umikot kasama ang mga alagad at yan ang huling binili niya sa kanyang mga alagad. Pumunta kayo sa iba't ibang panig, sulok ng mundo, ipahayag ninyo ang mabuting balita. Ipangaral ninyo ang mabuting balita. At mga kapatid, isa sa mga napaka-importanting aral ni Kristo ang narinig natin sa ating ebanghelyo. Na tayo ay dapat magtayo. Sabi nga, ang ating pong buhay ay dapat hindi natin itinatayo sa parang buhanginan, kundi sa bato, matibay. Ano ba itong ginamit ni Kristong talinghaga o simbolo? Ang pagtatayo daw ng buhay natin sa buhanginan at sa bato. At sino yung mga nagtayo ng bahay sa buhanginan? Ito yung mga taong nakinig lamang pero hindi isinabuhay. Hindi sinunod ang mga aral ni Kristo. Kaya ang bilis nilang gumuho, masira, sapagkat itinayo nila ang kanilang buhay sa buhanginan. Marami tayong inaakala sa buhay natin. Akala natin, yun na ang magpapaligaya sa atin. Akala natin, yun na ang aahon sa atin sa kahirapan. Sabi nga nila we enjoy life because life is short. Yes, life is short. But eternal life is forever. Kaya ano ang mas pinaghihirapan mo ngayon? Ano ang mas pinagtatrabahuhan mo ngayon? Ano ang mas binibigyan mo ng atensyon, ng lakas, ng oras ngayon? Huwag lang sana ang buhay ngayon. Dahil meron pang buhay na walang hanggan na naghihintay sa atin. Ang buhay sa mundo talagang maikli lang. Pero wag nating kalilimutan, may buhay na walang hanggan na ibinigay si Kristo para sa atin. Kaya nga, wag sana natin itayo ang buhay natin sa mga inaakala lang natin sa mundong ito. Kundi itayo natin ito, sabi ni Kristo, ibinigay niya kay Pedro ang susi ng langit. Itinatag ni Kristo ang kanyang simbahan sa bato. At sabi nga yung kahulugan ng salitang Pedro ay bato, and in this rock I will build my church. Pag sinabi nating bato ay yung pananampalataya na ipinagkatiwala ni Kristo kay Pedro at sa mga alagad. At tayong lahat ay tinatawag na maging alagad ni Kristo. At yung ating pong pananampalatayang ipinapasa, itinuturo sa iba, ay sana maging dahilan para maging matibay ang buhay ng ating kapwa. Itatag natin, itayo natin ang buhay natin sa bato, sa pananampalataya kay Kristo. At sa huling bahagi ng ating ebanghelyo, natuwa ang mga tao nang marinig si Kristong nangangaral dahil sabi nila, para siyang isang taong nagtuturo na may kapangyarihan. Hindi katulad ng mga eskriba. Saan galing yung kapangyarihan na tinutukoy ng mga tao? Sapagkat nakikita nila sa kanyang gawa, sa kanyang halimbawa, sa kanyang buhay, ang kapangyarihan. Kaya lagi nating tatandaan, there is power not only in obedience, there is power in good example. Kaya nga, gone are the days na mapapasunod lamang, mapapaniwala natin ang ibang tao sa tamis ng salita natin. Ngayon, matalino na rin talaga ang tao. Naniniwala sila sa kapangyarihan mo dahil sa ginagawa mo, sa halimbawa mo. There is power in good example. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, binibigyan tayong muli ng pagkakataon ng Diyos na palakasin natin ang ating kapangyarihan. Gamitin natin ang ating kapangyarihan. Lahat tayo pinagkatiwalaan ni Kristo ng kanyang kapangyarihan. At yan
ay ang sumunod tayo sa kanyang mabuting halimbawa. At yan ay ang tayo ay maging mabuting halimbawa. Lagyan natin ng buhay, lagyan natin ng kamay, lagyan natin ng salita o lagyan natin ng kilos ang ating mga itinuturo sa salita. Ipakita natin sa gawa at sa mabuting halimbawa ang tunay nating kapangyarihan. There is power in obedience. There is power in good example. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, maraming salamat sa mga halimbawang iniwan mo sa amin. Maraming salamat sa buhay na ibinigay mo sa amin. Ang halimbawa ng buhay ng paglilingkod, ng pagpapatawad, ng pagmamahal. At Panginoon, humihingi po kami ng patawad sa mga pagkakataong hindi namin ginamit ang kapangyarihang ipinagkatiwala mo sa amin, sa mga pagkakataon na hindi kami naging mabuting halimbawa at tamang halimbawa sa kapwa namin. At Panginoon, nakikiusap po kami na sana ang buhay na meron pa kami ay maging tunay na buhay na makapangyarihan. Kapangyarihang nagmumula sa aming mabubuting ginagawa, sa aming pagiging mabuting halimbawa. Amen.